lang, hindi naman po ako optimistic. Alam ko po kahit ano pang isagot ko, dahil sa kagustuhan nila, na mawala rin ako doon sa mga pagtatalong importante, lalong-lalo na po yung pagtukoy ng tunay na may kasalanan dahil sa flood control na yan, gagawin po nila lahat. Alang-alang lamang po doon sa kanilang kagustuhan, mapagtakpan lahat ang mga magnanakaw at mga walang hiya sa gobyernong ito. Pero Sen, curious lang ako, hindi naman ako, kumbaga, hindi ko po alam ang rules. Halimbawa, nakulong ho yung ibang kasama ninyo, no? Wala na kayong 24. Kailangan pa rin ba nilang maka-13 para ganun po. So kaya nga sinusungkit nila yung gustong sungkitin, pero hindi ako naniniwalang may masusungkit dito. Ayun. So, pero sila nervyos na nervyos. Kinamayan ko lang si Senator Lito Lapid. Pinagpaliwanag nila. Kaya tumayo ka ron. Sabihin mo hindi ka kumakala sa amin. Sa nervyos nila. Masama bang kamayan ko yun kapareho kong Kapampangan? Oo nga po naman, Kapampangan. Nagpasalamat lang ako. Sabi ko, Senator Lito, talaga naman ka ako, hindi ko malaman kung paano kita pasasalamatan sa pinapadala mo sa aking tibok-tibok. Tibok-tibok pala. Mga kababayan, ang tibok-tibok po ito yung Maha Blanca. Napakasarap po niyan. Nanggagaling po yan sa Porac, Pampanga. Porac, Pampanga. Pero Jen, bago tayo magtapos, nabalitaan ko kasi merong tropical storm. Aba? Tropical storm, mainit na pala, may bagyo ngayon ang tawag Jiangmi. Jiangmi has entered the Philippine Area of Responsibility at 12:30 a.m. today. Okay, na lang. May 29, 2026. And was assigned the domestic name Doming. Yan, Doming pala. Bagyong Doming. Ba't yun naman nabanggit, Sen? Kaya ako nababanggit ito. Dahil sa pinag-uusapan natin, na talagang gustong-gusto nilang pagtakpan, gagawa ng lahat ng kanilang magagawa. Para sa ganun, maisara, pagtakpan ng ganap ang paghalukay nitong flood control. Binabanggit niyo po kanina, ngayon may mga aktibong senador, kasama niyo po ngayon sa Senado, na tila yata noon sa mga nakalipas na kongreso, ay sila mismo ang nagsusulong na magkaroon din po ng ganitong pagbahagi o pag-participate ng mga kapwa nila senador na hindi makaka-attend sa mga pagdinig. Tama ka, Jen. Yung binabanggit ko kanina, at bago tayo nag-break para sa mga advertisements natin, si Ping, ipinakikiusap niya na si Antonio Trillanes ay makapag-participate kahit sa pamamagitan lang ng teleconferencing, dahil sa senador naman siya, at importante naman ang kanyang pakikisama sa pagtalakay ng mga usapin. Nung time na yun, nakulong ata si Trillanes, ano po? Nakakulong nga. Yes po. Kaya nga nabanggit ko yung IPU, hanggang doon, ipinarating yun. Ayun, kaya ko nabanggit lang yung IPU, sapagat yung pakiusap na yun, yung resolution na yun, umabot hanggang doon. Anong ibig ko sabihin? Talagang seryoso nilang ginawa ay pakiusap. Kahit nakakulong ang isang tao, makadalo man lamang siya kahit teleconferencing lang. Meron din naman, nakiusap din kay Laila de Lima. Nakakulong din siya doon. At ang nakiusap naman doon, si Senator Kiko at saka si Senator Ontiveros. Sa mga tweet, sila, nauna nilang nakilala yung kahalagahan ng pagganap ng tungkulin ng isang senador kahit sa pamamagitan lang ng teleconferencing kung yung kanyang physical na presence ay hindi talaga magkakaroon ng katuparan dahil nakakulong ka nga o maring nandun ka sa isang lugar, ganon. So, noon sila okay lang. Pwede nilang ipakiusap yun, pwede nilang ilaban yun. Pero nung kami na, ganun na lang ang kanilang pagtutol. Sukdulang mag-walk out. At saka hindi lang karaniwang pagtutol. Kung kinakailangan magsipag-walk out sila para lang mawalan ng saysay yung aming ginagawa, ay nakita mo na kung asa ng, di ba double standard tong ganito? At meron pang
Meron pang meron pang yung unang may sinabi lang ako na wala namang kinalaman dun sa maring pag-attacking personal sa mga kasama ko. Oho. Dahil ang pinag-uusapan lang namin yung rules na kung saan yung pagtatalo napunta na lang doon sa dalawang section na aming pinag-uusapan. Oho. Yung section 24 at saka section 131. Opo. Sabi ko, nung humaba kasi tayo dito, tayo doon. Pinipilit ng usa, hindi kailangan tayo sa Committee on Rules. Opo. Sabi naman nung isa, hindi kaya nga nandito na si SP, siya na ngayon tumayo para ipakiusap sa atin if we can take up this issue in plenary today. Ayun. Kasi wala pa nga committee on rules eh. Alam mo, Jen, tinitingnan ko sila eh. Dapat doon lang nakita na yung katwiran na dapat wag na silang magreklamo. Bakit kamo? Kung sila'y matagal na sa Senado, lalong-lalo na yung tumagal at tumanda na dyan, hindi ba nila alam, Jen, na yung plenaryo, yung floor, Opo. is the highest governing body? Yes. Ang tama ibig po. sabihin, Oho. kaya niyang i-override kahit ano yung nangyayari Kahit sa anong mga mga committees. committee. Yes. Ang totoo niyan, kapag pinagkaisahan namin na isuspende yung rules, magagawa namin because it is a plenary action. Oho. Sabi ko, nagtataka ako. Ba't hindi nila makuha yun? Matagal na sila rito. Dapat Ako alam naman na nila yun, oo. isa lang ako doon sa mga ngayon lang napunta ron. Pero naintindihan ko, yung parliamentary practice. Oho. Di ba? Oho. Ngayon, tayo dito, tayo doon. Pinipilit nila yung Section 24. So, namagitan na rin ako. Sabi ko, ganito po yan. Ito po kasi Section 24, kung titingnan ninyo, is a general provision. Yeah, general provision. Opo. Ito pong 136 ay special provision. Special provision. Alam po ninyo, kako, sa prinsipyo po ng batas. Ito po yung principle. Hindi na kailangan debatihin ito kasi kung pareho tayong abogado, magkaintindihan na kayo. tayo. Opo. Sabi namin sa mga abogado, the special law will always prevail over a general law. Tapos na yun eh. Makikipagdebate ka pa sa akin. Okay, yun po akong problema kung wala po tayong legal background. Aba, nagalit sila. Parang minamaliit nyo raw yung kapwa yung Minamalit senador. nyo. Sabi ko, ma'am, please, sabi ko pa, Oho. do not make a conclusion like that. So ito, pinalilitaw nyo lang po talaga, hindi po nyo nakita yung distinction. Okay na po ako kung hindi po tayo magkaintindihan dito. Oho. Sabi ko ganyan, bago pa nangyari yun, tumayo yung isa rito eh. Ad hominem. Ayun, yan na nga po. Oh. Sabi ko, paano kaya? Alam niya kaya kung ano ibig sabihin ng ad hominem? Gusto kong bigyan ng halimbawa din. Ano ba ang ad hominem? Oho. I-define muna natin. Ang ad hominem ay isang sitwasyon na kung saan may pinagdidibatihan kayong isang subject matter. Opo. Di ba? Halimbawa, kamukha nung nangyari. Ayan, opo. Yung motion na sinabi ko na pwede po bang susugan yung Section 41B. Oho. O, yung Section 41 kasi A, B lang yun eh. Oho. Section 41, paragraph A, paragraph B. Oho. So sabi ko, dadagdagan ko sana ng paragraph C. Letter. Oh, yes po. O, Oh. di, ang pinag-uusapan namin ay yung aking motion na sususugan yung Section 41 ng aming Senate Rules. Yun ang subject matter. Pero wala po akong pinagsabihan na, ikaw ganito ka, ikaw ganito. Wala pong ganon. Ang sinabi ko lang, sabi ko, pag ganuhin po natin, nagkakahirapan po tayo kasi po, yung iba po walang legal background. I am articulating a statement of fact. Yes po. Wala po akong sinasabihan. Itong isa, ad hominem ng ad hominem. Ang ad hominem kasi, Jen, imbes na yung pag-usapan natin, ay yung subject matter, pinagtitira mo yung kalaban mo. Pinersonal mo siya. Na may personal ka. Iyon ay malayo sa aking ginawa. Alam po nila yon. Makikita naman nila sa mga video. Ngayon, magbigay tayo ng example ng ad hominem. Opo. Kung naghanda na yung pinahanda kay Director, kung pwede nating pagawa ngayon para sa mga kababayan natin. Ipapanood ba natin? Sige nga po. Kung po pwedeng ipanoorin na natin direct kung okay na yung video. Inihanda ni ni Pogi. Ayan. Aha. Meron ba? Para example lang, ipanood natin sa kanila, Sen. Ito ho, ito, lantarang ad hominem po ata ito. Example, ayan. Yan, Oh.
Paulit-ulit na. Ikaw na magbasa. Paulit-ulit na sinasabi na ito ang batas. Pero itong dalawang ito, ang tinutukoy po yung Senador Ontiveros at Trillanes, pinagpipilitan yung kanilang opinyon. At sino yung nagsasalita? Senador Erwin Tulfo po. Yan, Oo, sino yung sinasabihan? Senadora Risa Ontiveros po. Oo. Pinagpipilitan yung kanilang opinyon na opinyon ng IPIS. IPIS. Tanging itong dalawang senador lamang na ito ang walang kinalaman sa paggawa ng batas. At alam nyo lang gawin, tumira ng tumira at maging source ng fake news. Ganun ang boses niyan. Napakinggan ko po yan eh. Oh, yan ang halimbawa, yan ang halimbawa ng ad hominem. Yan ang talagang literal na ad hominem. Yan ang literal na ad hominem. Opo. At nakakalungkot, sa kanya pa nang galing pala. Di ba? Ako ba nagsabi ako na gano'n? Hindi. Ako ay gustong tumulong sa ikatatapos ng aming pinagtatalunan. So I offer some kind of help na sana maintindihan nila. And hindi ako nagtagumpay kasi hindi nila maintindihan dahil wala nga siyang legal background. Ngayon, daming kinuha nag-trigger sa kanila yun. Ang dami namang mga abogado, lalo na yung mga pulpul na abogado na ayun, nagpilit merong nagpalitrato doon sa library yata, punong-puno na libro ng mga yung background niya puro legal books. Opo. O yan, kanya may legal background na ako. Alam mo, Jen, ito mga ganito, hindi nakatutulong para linawin ang isang napakasimpleng bagay eh. Hindi ba? Yes po. Sinabi ko lang na ito po ang baka makatulong po. Iwasan na po natin itong bahagi na ito kung tatanggapin po ninyo itong prinsipyong ito na sa batas po ay nangyayari. Hindi ka ganito. Ay, wala na po akong magagawa. Hindi po tayo magkakaintindi. Kaya pa nung tumindig si SP Alan, nung pagkatapos magsalita, meron daw niya kasi mga lingwahe, kayo mga abogado na kayo nagkakaintindihan, at saka lingwahe ng mga hindi abogado na hindi nyo naintindihan. Hindi, meron nga sa amin, sila nga yung gustong-gustong magsalita dyan eh. Well, tama kayo. Merong magsasabi dyan, res ipsa loquitur, sabi niya. Sila pa yung nag-ano eh. Latin yan, pero ako hindi ako kumikibo eh. Sila yung nagsisimula eh. At saka gumagamit pa sila ng pagka nag-privilege speech yun dyan, ano? Lo and behold, ganyan eh. Kung napanood mo yung Ten Commandments dyan, parang nakita mo si Moses na nakaharap sa Nile River. Sa dagat na pula. Ewan ko, dagat na pula yata. Dagat na pula, opo. Lo and behold, mga ganyan, ano? Kaya, Mr. Speaker, for the life of me. Ganyan, talaga, napakahilig nilang gumawa. Sila yung mismo gano'n. For the life of me, Mr. Speaker. Pray tell, Mr. Speaker. Pray tell. Ayoko nang anuhin yun. Baka naman sabihin nila. Pero silang nagsasabi nun. Ako dyan, simple lang. Hindi ko sinasabing pray tell. Ang sasabihin ko lang, Mr. Speaker, can you explain? Yun lang. Kasi ibig lang sabihin, explain eh. Opo. Pero hindi sila talagang gumagamit. Sila talagang, ewan ko. Para ho kasi nararagdagan ng talino nila kapag gumagamit ng mga okay Latin lang sa akin. Pero ang gusto ko sana, higit sa lahat, ang makaalam, ang makaintindi, yung taong bayan. Pwede mo naman sabing, Mr. Speaker, can you explain please? Pakipaliwanag nyo nga po, ang salita niya, Mr. Speaker, pray tell. Yan, nakatingin nyo rin. Parang alam niya kung ano yung pray tell. Para bang kasi, hindi naman sa minamaliit natin. Ba't kinakailangan ko pa sabihin, for the life of me, Mr. Speaker. Lo and behold. Talaga namang... Ay, naku. Anyway, Sen, mayroon kasing ilang mga punto. Sabi, natawa ko doon sa... Hindi pa rin natawa, kundi ang sabi nila, ganito po, ba't di ba naman kasi pinagpipilitan pa yan? Matagal na nga anyang naibasura yan. Hindi na nga anya pumayag ang mga naunang senador sa panukala na yan. Bakit ba ngayon daw, sa panahon ito, ipipilit parang gusto nating gawin na makapag-participate sila sa pamamagitan ng teknolohiya? Kasi nga, tayo na lang siguro ang ayaw gumamit at mag-take advantage sa makabagong teknolohiya. Ang siyensya, mayabong na dyan, di ba? Opo. Tingnan mo yung World Congress dyan. World Congress na to dyan. Pinagagamit. Huwag na tayong lumayo. Malayo pa yun eh. Malaki pa yun eh.
Balingan mo yung House of Representatives yan. Opo. Nakakaboto sila online. Kung minsan, halimbawa, hindi nakarating yung kasi buong Pilipinas naman yung nandun siya sa kanyang distrito. Gusto niyang bumoto. Gusto niyang i-register yung vote niya. Teleconferencing o kaya video conferencing. Pinapayagan. Kaya kamakailan lang, isang batas ang kanilang parang pinagbutuhan sa third reading yata o second reading. 255 ang nag-participate. Yung iba, online. Bakit yung mababang kapulungan pwede, yung mataas na kapulungan Hindi pwede. Hindi pwede. Bakit ang COMELEC ngayon pinapayagan online Voting. yung bote, yung balota mo, pwede kang bumoto online. Bukod doon, bago yung online na yun, merong mail voting. Anong ibig sabihin nun? Lahat binibigyan ng pagkakataon makapag-participate, makinabang ka sa gawain ng demokrasya. Kailangan ng tao makialam. Sa pagboto, kailangan kasi. So, bigyan mo lahat ng pagkakataon. Kaso, ang sinasabi kagad nila, o kaya naman yun lang sinusulong yan, gusto nyo makaboto si Bato Ang makikinabang lang daw, kasamahan ninyo. Ano naman ang masama kung makikinabang yung kasamahan natin? Senador naman yun O ano naman ano ba kasi ang kanilang pinipigilan doon? Kasi pag nakaboto si Bato, 'di ba? Makakatulong sa amin. Sa suma total, hindi pwede sa kanila, ayaw nila 'yon. Siyempre Di ba? tututulan nila yon. O bakit nung panahon ni De Lima, panahon ni Trillanes, bakit sinusulong nila yon? Bakit ngayon naman ay hindi pwede? So kailangan malaman po ng tao lahat ito. Para sa ganun, kayo po ang magpasya din. Kung tama ang ginagawa nila, ayun, bigla po silang umalis. Tama ba yung ginawa nila dyan sa palagay mo? Parang immature nga yun siya, no? Hindi mature. Paano yun? Halimbawa, kung napakaraming mga kabataan, halimbawa, merong subject na sa mga eskwela. O kanya, class, para makita niyo ang akto na nangyayari sa Senado, ang ating subject matter ngayon ay tingnan natin ang kanilang proceeding. Ano? Nako. Pagkatapos yun ang nakita, merong magtatanong sigurado, lalo na yung mapagtanong ng mga kabataan dyan. Lalo na ikaw, nung bata ka, tanong ka ng tanong, kaya palagi ka napupurot ng teacher. Talaga na mapipilitan tayo eh. Ano po ba yung... Bakit po nagsialisan ng ganun? Ano sa palagi mo ang sasabihin ng teacher dyan? Baka sabihin, ilipat nyo, huwag naman dyan. Mag-iba tayo ng channel. Hindi siya magpapaliwanag doon kasi... hindi pa mali yun Hindi niya pwedeng kasi nakakita ng mga bata di ba? Hindi ka naman pwedeng magsinungaling sa mga bata. Yun ay tuntunin, very basic yun. Nako. Malalagay pa ngayon sa alanganin. Ang mga bata ngayon, malilito. Akala ko po panonoorin natin. Ipaliwanag po ninyo ano nangyari. Bakit po sila umalis? Yun po ba'y gawain po ng Senado? Hindi ko alam, baka hindi makasagot yung teacher sa ganong pagkakataon. Nako. Gusto niyo ba makita? Meron parang mga sample ng mga itong ad hominem talaga. Ad hominem. Ad hominem. Ipakita pa natin. Ito talagang literal na sabi ko, ad hominem talaga ito. Direct, ipakita pa natin. Ayan. Ito naman, ang kino-quote dito, Senator Erwin uli, sang-ayon po ko kay Tatay Diggs na si Kiko Pangilinan na yata ang pinaka, ayun, ayun, pinaka, basahin mo, ad hominem Oo nga pala, hindi sa akin galing, ad hominem, ayan, sabi niya, si Kiko Pangilinan na yata ang pinaka-bobong abogado sa balat ng lupa. Alam mo kung bakit ko lang pinaano yon? Opo. Hindi para kay Senator Kiko yon. Para lang malaman ng tao na pareho na sila ngayon sa minority. Magkakampi na sila ngayon, magkasama na. Hindi mo pwedeng balikan yung pinagsasabi mo sa mga kasama mo. Pagkatapos sasabihin mo na ako wala naman ako sinabing masama, ako pa yung nag-ad hominem, ikaw nga yung pinagsasabi mo. Yan ang pinakamabuting halimbawa ng ad hominem. Yan ang talaga. At ngayon, nakisama ka pa sa kanila. Hindi ko malaman kung paano nangyari yan Bagamat baka sabihin katwiran, hindi pa ako senador nung panahon na yan walang pinag-iba yan. Walang pinag-iba yan. Wala na bang iba? Meron pa Meron pa rin. Isa, ano pa?
Direct. Yan. Baka naman inaprubahan ng mga kasama ni Kiko Pangilinan, mga sandabukal din ng mga pulpol na senador. Okay. Yun ang talaga. Ang example ito kung paano mo sasabihin ang isang bagay. Oho. Diyan alam mo, siguro makakapagsalita ka ng isang bagay na halos ayaw mong sabihin kung galit na galit ka na. Ay, opo. Totoo yan. Yung, Opo. yung punto na talagang sasabog ka na eh. Oho. Ano? O kaya naman, wala ka ng magagamit na ibang talata o ibang salita sa diksyonaryo, Oho. kaya napilitan ka na doon. Ibig Nagagamitin sabihin, yung mga ganong mga salita, hindi no? basta-basta na gumagawa ka ng ganyan eh. Oho. Yung pagpipigil, yung kabutihang asal, palaging nasa atin yun dyan eh. Ay, opo naman. Opo naman. Hindi ka basta-basta magbibitaw ng ganong klaseng mga pananalita, kagaya ng binasa mo, Oho. kung yung pagkatao mo ay ganap. Di ba? Oho. Magmula sa pagiging bata mo hanggang sa lumagay ka sa katayo na yan, dapat Oho. ay marami kang dinaanan para sa ganun ay mapigilan mo sarili mo na magsalita ka ng mga bagay na ganun. Oho. Kahit pa, galit pa, kahit pa sa anong sitwasyon, hindi mo dapat sabihin yun. Ano ha? So, lalo ngayon. Lalo ba? Paano ngayon kung tanungin siya? Oho. I-reconcile mo nga yung sinasabi mo ngayon Oo. at saka yung pinilit mo pang sumingit habang nagsasalita ako. Oho. Sino ngayon ang nagsasalita ng ad hominem? Mabuti na lang nakakuha. Meron pa ba? Meron pa yata. Meron pa ba? O, sige nga. O. Pag ikaw nasa Senado, ikaw ay gumagawa ng batas. Think. Di ho ba? Pinapasweldohan po namin kayo para mag-isip, hindi para magngak-ngak at magdaldal. Masakit ang mga salitang ito. Ayan. Oo. Siguro naman ay nakakalap tayo ng napakarami ng ad hominems. Yan ang Mga halimbawa po na mga kababayan, halimbawa lang po ito na ipinakikita namin, huwag po ninyong gagayahin, mga kababayan. Wag po. Oh, bad Huwag po yan. po ninyong gagayahin. At alam po naman namin na hindi nyo gagayahin. Oho. Pinakita lang namin kung paanong siya mismo na tumayo na ad hominem siyang ad hominem, pero siya po ang pinanggalingan ng maraming ad hominem. Oho. Yan po ang gusto lang naming sabihin sa inyo. Ako, Sen, kasi basa ko ng sitwasyon na yan, para naghanap lang sila ng dahilan para mag-walk out. Parang pinlano talaga ata nila, no? Bago pa lang ata yun, para maghanap tayo ng chance, timing, para makapag-walk out sa pagkakataon na yun. Pero itanong mo sa akin yung ano bang epekto nun? Ay pag-walk out nila. Ano nga po ba ang naging epekto nun? Nagtagumpay ho ba Hindi, sila? katulad nung pinagalimbawa natin kanina, merong isang classroom na mga estudyanteng nakapako yung tingin nila sapagkat ang pagkakaalam ng teacher, ito'y kailangan nating igalang ito. Opo. I-emulate natin itong mga taong ito sapagkat sila'y tinatagurian nating mga honorables. Opo. Yan ay ibinoto ng taong bayan. Yan ang maglilingkod sa atin. Opo. Kaya pakinggan ninyo ang kanilang mga sinasabi, pati yung kanilang pamamaraan ng pagsasalita, ano? At yung kanilang decorum. Yan, opo. Marami po kayong matututunan dyan. Oho. Pagkatapos nagsigawan at sila'y lumabas. Oho. Anong halimbawa ang ibibigay mo Oho. sa mga bata? Oho. Oh. Eh mukhang bad example po yun. Hindi magandang halimbawa yun, Sen. Pero nagsimula kami dyan. Ha? Nakita mo naman, May 11, nauna kong ipinropose yung amendment. Oho. Ang usapan nga, i-repair sa Committee on Rules. Nagkataon naman kasi na nag-organize pa lang sapagkat, di ba, we declared all positions vacant, including the chairmanships of the committee. Yes po. Ngayon, sabi nila, wala pa naman committee, paano ngayon ganyan-ganyan? Kaya nga po ni Alan Cayetano, ako na po ang nagmo-motion ngayon, i-take up na lang po natin dito sa committee. Oho. Dito sa plenary. Oho. Sa committee kasi dyan, karaniwan, ito sa pag-attend ko ng committee, ando ng chairman, commission may kasama siya, 2, commission naman, 1 lang. Commission nga, tatawagan ako Opo. Sendante, pwede bang bumaba ka rito? Makapag-ano, Yung mga kaibigan natin. Oho. Hindi ko ma-start ito, wala akong quorum Tama naman yun, no? Bumaba ka lang rito, tulungan mo lang ako para sa quorum. Quorum lang Opo. O sige ka ako. Pero kung mo nandun na ako, magpa-participate na rin ako. Eh, siyempre naman, oho. Hindi pa ako nakakatagal, boss.
puntahan mo rin ako dito, malapit lang yung ano, wala rin akong quorum. Oho. Sa mga katwid, ang gusto ko sabihin, sa committee, pangkaraniwan, 2-3 lang ang nandun. Opo. Samantalang ito, plenary ito, nandun kami, halos lahat nandun kami. 23 po kayo noong pagkakataon na Oo, sabi ni Alan, SP Alan, Opo. dito na po natin pag-usapan. Oho. Bakit nagalit lahat? Hindi po ba kayo nakahanda makipag-usap, makipagdebate sa amin? Kagaya ng pinipilit kong sabihin, bakit po ayaw yung pag-usapan natin? Kung baga ganda naman palang puntos sumagot din ka agad ito. Why are you very in a hurry? Ganun, Yan, ano? oo. Iba pa yung islang-islang, yan. Oho. You're very in a hurry. Para daw nagmamadali kayo. Kasi daw, Hindi ba, pagka namang impeachment, hindi pa sinabi ng Constitution, forthwith. Hindi na, batayin yung madaliin. Ganun na naman sila eh. Oho. Pero ito, minamadali namin, nagagalit. Oho. Pagka impeachment, forthwith. Sala sa init, sala sa lamig eh. Oho. Kapapano ang kanilang paniwala, gagamitin ni Bato. Gagamitin ni Jinggoy kung sakasakali, gagamitin ko pang makulong kami lahat. Palagay mo nang ganun nga intensyon namin. Palagay mo lang. Bakit masakit ang loob nyo? Pareho naman namin kayong senador. Totoo naman. Hindi, sagutin ninyo, bakit masakit naman ang loob nyo? Kung nagamit ba namin, hindi ba kayo masaya? Oo, masaya kami kasi kahit nandiyan kayo, nakakasama pa rin namin kayo sa pagtalakay ng magagandang mga panukalang batas na alam naman natin na para sa ating minamahal ng mga kababayan. Di ba dapat ganun ang sagot? Hindi. Pero parang Bakit? hindi sila masaya. Pagkagamit mo ba kay ganyan? Kaya ba ninyo minamadali dahil alam nyo, meron nang ikukulong sa inyo? Isipin mong klase pangakatwiran yan. Halatang halata eh. Ayaw Pero nila sa kasing- totoo lang, mabait lang kami eh. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kung pinaresto namin, nasa ano namin eh, nasa rule namin Nasa eh. rules yung nga po pala. Ayaw lang namin yung yung humaba lang ang Magiging usapan. confrontational pa eh. Tama din naman, ano? Oo. At least malumanay din naman si SP Alan, ano? Oo, maluman. Mabuti. Ano yun eh. Kung pinag-uusapan eh, siguro, kung nakaklase ko sa Harvard, meron kami subject dun eh, The Art of Negotiation. Baka personor si Alan dun eh. Ganun, no? Talaga negosyador pala si Alan, ano? Ganun naman dapat. As the President of the Senate, hindi lang naman yung majority ang Totoo po naman. inaalala mo. Pati minority, lahat yan talaga. Opo. Presidente ka ng buong Senado, so extend mo rin yung kamay mo sa minority. Hindi lang naman, makiling ka, majority tayo. Pero huwag mo rin silang pababayaan. Ganun naman yung Sa Presidente Kamarasan, ng di ba Senado. nung naging SDML kayo, ganun din naman eh. Di ba yung mga makabayan black nga, kinakaibigan yun eh. Kasi parte ng deliberasyon yun eh. Di ba? Oo, lahat naman sila. Magmula kay Saturo Campo, Crispin, si Lisa Masa, Yan, mga kaibigan, si Teddy Casino, si Ka Beltran. Puro kaibigan ko yung mga yan eh. Ganoon talaga. Ay, nako. Sen, sa Monday, expect na natin, mag-schedule na po ang, bagamat wala pa yatang representative ang minority sa Blue Ribbon Committee, Sen. Ngayon nilang po ba? magbigay eh. Kasi sabi okay. nila siguro, ito naman, sarili ko lang na opinion. Opo. Wag na kasi makukuha naman natin kaagad dyan. Ganun ba ang kanilang pananaw? Kaya pala hindi sila naglalagay ng mga representative sa bawat Pangkaraniwan na kasi, committee. pangkaraniwan na yung Opo. pagkaganyan dahil organization na, yung minority leader, magsasubmit siya ng pangalan sa mga tao niya. Ito, gusto namin dito, si ganito dito, si ganyan. Sabi nila, hindi na kailangan niya kasi it's only a matter of time. Ganun ang iniisip nila. Ganun ba? Pero kung halimbawa, wala pong representante ang minority, pwede pa rin magpatawag ng hearing ang BRC? Bakit hindi? Kung ayaw nila, di kahit dalawa lang kami. Kasi ang chairman nyo, Senadora Pia, tapos dalawa kayong vice chairman, abagay nakapag ano naman, no? Siyempre, hindi sila pupunta eh. Kasi nga ayaw nila mag-participate, di ba? O di majority ang kasama ko, may kasama akong dalawa, di okay. Tuloy na yon. Ito, sabi Hindi daw po. lamang yun, ha? Hindi lamang yun. Ako, vice chairman din ako ng public order. So mag-a-announce din siguro ako by Monday na patatawag ang NBI at DOJ dahil doon sa ginawang paghuli kay Senator Bato nung 11 at saka yung pagkaroon ng paputukan nung May
13. Opo. Magkasunod na araw yun. Oho. Kailangan magpaliwanag sila. At patatawag ko rin si Trillanes. Okay. Na nagwawagayway doon ng warrant of arrest. Oho. At doon, kailangan kailangan maimbestiga yan. So pwede pala kasi ang chairman niyo po sa public order, si Senador Bato, kayo po as vice chairman, pwede naman pala yun. Oo, wala pa si Bato eh. Oo nga po. Nagbabakasyon. Hindi umatagpuan. Ito, tingnan mo ang ginawa na naman nila. Oho. Si Senador Robin at saka lahat ng mga kung sino-sino na nagbigay daw ng tulong para makalaya si Senator Bato, inaakusahan na naman ngayon ng PNP yata. Iniisa-isa na po sila. Paano magkakaroon ng pananagutan yung tao? Bakit? Saan ba nanggaling yung kautusan na arestuin si Senador Bato? Sa ICC po. ICC warrant. Ayaw naman nilang ipakita yung warrant of arrest. Ayaw din nilang ipakita, okay, halimbawa, totoong merong warrant of arrest. Kanino po binigay? Binigay ba sa'yo? Mr. Trillanes, binigay ba sa'yo? Ipakita mo yung yung paper trail, di ba? Opo. Kasi manggagaling yan sa Interpol. I-evaluate yan ng General Secretariat ng Interpol. Magmi-meeting sila eh. Yan, ipadadaan doon sa tinatawag na diffusion mechanism. Hanggang sa magpalabas yan ng red notice. Okay? Pagkatapos, makikipag-coordinate siya sa mga member countries niya. So yun ang proseso. Opo. Paano siya makikipag-coordinate sa Pilipinas nang hindi siya nakikipag-ugnayan dun sa NCB ng PCTC? Lahat yun ipalilitaw mo kung talagang dumaan ka sa proseso. Paano napunta kay Trillanes yung warrant of arrest? Si Trillanes bang inatasan ng magbasa ng Miranda warnings? Kasi babasahin mo yun eh. Oo nga po. Senator Bato, ikaw ay merong karapatan na manahimik at lahat ng sasabihin mo ay gagamitin sa lahat ng hukuman, lalong-lalo na sa hukuman ng ICC. Pwede ka rin magganito, pwede ka rin gumanyan. O sino nagbabasa no? Si Trillanes? Yun, ang masakit na katotohanan. At mukhang, kasi daw po, ano ba yun? Yung sabi, wala naman anyang, hindi ata siya ng ayunan yung hinihinging TRO. So, ibig sabihin na niya, hindi naman kung hindi sila nagbigay ng TRO, hindi naman sinasabi doon na pwede nyo nang hulihin. Ang sabi ng Korte Suprema, kinaklarify namin, hindi pa kami makakapagbigay niyan. Kasi pinag-aaralan naming mabuti yung main petition. Yun, kung meron kayong paggalang sa Korte Suprema na kinakailangan nyo naman dapat igalang, wala eh. Ano na natin? Huliin na natin. Narinig ko naman si Pangulong Bongbong, wala pong order ang gobyerno na hulihin si Senador Trillanes, si Senador Bato. Bakit siya hinuhuli bakit siya tinutugay-gaya ng NBI at saka ng PNP? Alin talaga yung nagsasabi ng totoo rito? Pinuntahan na nga raw yung 3 bahay ni Senador Bato. Buti, hindi raw nakita. Yun nga eh. Patunayan ninyo na ang warrant of arrest ay balido at kinakailangan at ito ay pwedeng i-enforce sa ating bansa. Mukhang kinikilala po ng DOJ Secretary Sen eh. Balido. Ayun, tataka nga po ako. Mismo DOJ natin. Baka sila nga kumikilala. Sige, pumunta ka sa Russia. I-implement mo, huliin mo si Vladimir Putin kapag hindi ikaw ang kinulong. Di ba sinasabi ko, ito, napag-usapan na natin ng mga nakaraan. Si Benjamin Netanyahu pumunta ng Canada. So nagpaano yung Interpol? Pakihuli po ninyo si Benjamin Netanyahu dahil meron pong warrant of arrest ang ICC. Sa kanya. Canada is a member of ICC. Sabi ng Canada, nek-nek mo. Pinauhuli siya, nagpunta yata sa Mongolia si Vladimir Putin. Ang Mongolia is a member of ICC. Okay. Na hindi siya pwedeng huliin dito kanya. Ayaw namin. Anong ibig sabihin nun, Jen, na palagi nating pinapaliwanag? Yung implementation ng warrant of arrest ng ICC depends on the voluntary action of a member party. Kung gusto niya. Kung ayaw niya,
Hindi pwede. Baka naman tinanggal sa ICC yung Mongolia at Canada, Sen, kasi hindi nila ini-implement yung mga Dito sa ating ASEAN, sabi ko nga sa'yo, ang miyembro may miyembro na lang ng ICC, Cambodia. Cambodia na lang. Oo. Siguro baka sana doon nila ibaling sa Cambodia tapos pahuli si Senator Bato. Baka i-implement ng Cambodia. Pero tayo, hindi na nga tayo member eh. Hindi na nga tayo member. Hindi ba nakalagay sa saligang batas, Jet? Opo. Ang linaw-linaw doon eh. Ibig bang sabihin ng ICC, mas mataas pa siya sa Korte Suprema ng Republika ng Pilipinas? Hindi ho. Hindi ba? Hindi eh. Kinikilala Noong nakapirma tayo sa treaty, okay. Pero wala na nga treaty eh. So wala na pong binding leak, wala na pong authority. Ang ICC, mga kababayan, 24 years old lang as of May 2026. Alam po niyo kung gaano na po katanda ang Korte Suprema ng Pilipinas? 125 years. Gano'n na tayo, no? Pagkatapos, paiilalim ba ang ating Korte Suprema sa ICC? Ayan po yung mga tanong eh. Kaya nga, pagka nagkaroon ng hearing, ayan po, binibigyan ko na po kayo para alam na po niyo isasagot niyo. Makapaghanda na sila. Pero pagdating niyo po, hindi po itatanong ko sa inyo. Tandaan po ninyo. Si Secretary Bida, alimba, Secretary Bida. Dumating po kayo. Ito pong pinag-uusapan, sinasabi ko sa inyo ngayon, hindi ko na po itatanong, iba na po itatanong ko sa inyo. Ayan. Naku. Ito pala, may announcement po, Senador SP Alan Sen, no? Senate President Alan Peter Cayetano has announced the creation of a Blue Ribbon Subcommittee that will focus exclusively on the alleged flood control scandal. Ayan. Subcommittee na. Opo. At mukhang kayo yata ilalagay na chairman ng subcommittee. Kasi baka si Senator Pia, kung baka naman kung sino-sinong kumakausap dyan, baka nabuisit na. Ganun. Ayoko yung kinakausap ako. Nakagaya ng ginagawa nila kay Senator Jinggoy. Ayun. Hindi bahala sila. Sa inyo po kasi ako lang nakakakausap eh. Kasi dalawa lang naman kami ni Senator Jinggoy ang vice chair. Nga po, winawarrant na si Jinggoy, di ako na lang ang natira. Ayun. Baka hindi na ako makatawag kasi nga pati ako naresto na rin. Ayun, ang masakit na katotohanan. Di ba? Opo. Nakangiti ka lang, pero ito sinasabi ko nga sa'yo. Maaari po nilang gawin ito, mga kababayan. Ako po, ginagamit kong halimbawa ang ginawa nila sa akin. Maliwanag na maliwanag po sa sikat ng araw, wala pong plunder na involved. Hindi po totoo yung sinasabi nila, lalo na po yung mga bugadong pulpul na naggagaling-galingan dyan, na kahit na po pribadong pondo na itinulong ng isang kaibigan na lang-alang lang sa kanyang hindi rin kagustuhan eh. Sa kanya lang pag-asa na baka sakaling manalo ako dyan. Babaho naman. Isasangkut mo pa sa plunder. Kung hindi nyo kaibigan, hindi kayo tutulungan nun. Kanina pinaliwanag ko na sa'yo eh. Gusto ko mangako ng mga bagay na maaaring kung may tulong sa kanila sa mga darating na panahon, tatawanan lang nila ako eh. Siguro sasabihin niya, boss, huwag na. Ikaw naman ay number 33 ka eh. Di ba? Kung ikaw ay number 2, boss, sigurado. May laban tayo dyan. Yan, Di ba? May impluensya ka na pagka nagkataon. Pero kung gano'n, sa layo, Sen, kaibigan lang kita. Kung hindi kita kaibigan, itataguan na kita. Pero ngayon, ayan, ginawa nila ako ng usap. Ginawa nila ako ng kaso. At pinasasagot ako sa takdang panahon. At sasagutin ko naman po yan. Kaya lang, hindi naman po ako optimistic. Alam ko po kahit ano pang isagot ko, dahil sa kagustuhan nila, na mawala rin ako doon sa mga pagtatalong importante, lalong-lalo na po yung pagtukoy ng tunay na may kasalanan sa flood control na yan, gagawin po nila lahat. Alang-alang lamang po doon sa kanilang kagustuhan, mapagtakpan lahat ang mga magnanakaw at mga walang hiya sa gobyernong ito. Pero Sen, curious lang ako, hindi naman ako, kumbaga, hindi ko po alam ang rules. Halimbawa, nakulong ho yung ibang kasama ninyo, no? Wala na kayong 24. Kailangan pa rin ba nilang maka-13 para ganun po. So kaya nga sinusungkit nila yung gustong sungkitin, pero hindi ako naniniwalang may masusungkit dito. Ayun.
Pero sila, nervyos na nervyos. Oho. Kinamayan ko lang si Senator Lito Lito Lapid, Lapid. opo. Pinagpaliwanag nila. Kaya tumayo ka ron. Sabihin mo, hindi ka kumakalas sa amin. Sa nervyos nila. Masama bang kamayan ko yun, kapareho kong Kapampangan? Oo nga po naman, Kapampangan. Nagpasalamat lang ako. Sabi ko, Senator Lito, talaga naman ako, hindi ko malaman kung paano kita pasasalamatan sa pinapadala mo sa aking tibok-tibok. Tibok-tibok pala. Mga kababayan, ang tibok-tibok po ito ay Maha Blanca. Iyon. Napakasarap po niyan. Nanggagaling po yan sa Porac, Pampanga. Porac, Pampanga. Pero Jen, bago tayo magtapos, Opo. nabalitaan ko kasi merong tropical storm. Aba, tropical storm, mainit na pala, may bagyo ngayon eh. Oo, ang tawag ay Jiangmi. Jiangmi has entered the Philippine Area of Responsibility at 12:30 a.m. today. Okay, na lang. Opo. May 29, 2026. And was assigned the domestic name Domeng. Yan. Domeng pala. Bagyong Domeng. Ba't yun naman nabanggit, Sen? Kaya ako napabanggit ito dahil sa pinag-uusapan natin na talagang gustong-gusto nilang pagtakpan, gagawa ng lahat ng kanilang magagawa. Opo. Para sa ganun, maisara, pagtakpan ng ganap ang paghalukay nitong flood control issue na ito. Trillion peso skandal. Matatahimik lang ang kanilang, siguro, ang kanilang buhay, pansamantala, kapag ito ay natakpan nila. At magagawa lamang nila kung nandun na naman sila sa Minoria. Kagaya ng ginawa na nila. Ito, hindi na natin kailangan patibayin. 9 na buwang singkad, Jen, walang ginawa. Ang pagtatakip na puro pagtatakip at gumawa pa ng kondisyon na para ipagpatuloy, kailangan pumirma kami. Wala na talaga. Wala na talagang asahan. Kaya ko lang nabanggit si Domeng. Ayun. Kailangan lang, makialam na naman ang kalikasan. Naku, alam niyo kung plano nila ng pagtakpa yan, mahirap yan kasi tuwing bumabagit, bumabaha. Wag naman sanang dumating si Domeng na dala-dala ang lahat ng buhos ng ulan na kanyang madadala rito. Ako nakikiusap ako sa iyo, Domeng, habang ikaw ay nandyan pa lang at hindi ka pa talaga nalalasa. Sapagkat ang mga kababayan namin, bugbog na sa kahirapan. Nako. Kung gagawin mo lang ito para ipaalala uli sa amin, sana matauhan naman yung mga taong nagtatangka na naman para sa ganon ay takpan ito. Nako po. Ito dyan, kaya ako nasabi lang. Opo. Hanggang gaano pa bang kailangan nila? Di ba? Ba't di nila ayusin ang problemang ito para sa ganon, sumulong na ang bansa natin kesa kung ano ang pinaggagawa na sa tingin ko, baka lumala pa ang problema natin.